O yung sektor na hindi masyadong naiintindihan o iniintindi ng gobyerno. Yung pong, meron pong pinal sa Supreme Court, pero siguro mamaya na po natin yung didiscuss. Meron po kasing nirelease na executive order na unconstitutional ang Malacanang noong September 18. Doon muna po tayo sa interim release. Kung magkakaroon ng oras, mamaya didiscuss. Salamat. Anyway, doon po sa interim release, meron pong kasabihan sa Bicol na ibali ngayang paslo, bako lang para hapon. Ang sabi, kung tatagalogin po, hindi bari raw swapang, huwag ka lang magnanakaw. Ang problema, yung hinaharap natin ngayon, swapang na, magnanakaw pa. Diba? So yun po yung dahilan. Ngayon, kung titingnan po natin yung interim release, siguro nga po tama si Raul, kailangan, si Atty. Raul, kailangan natin dito panalangin. Kasi yung pong ICC, wala po silang standing na issue ngayon. Walang nakakulong sa kanila ngayon, walang kaso kundi yung kay PRRD. So kung i-release nila si PRRD, baka wala nang dahilan para sumuporta sa ICC yung mga gobyerno sa Europe. Di ba? However, on the other hand, kung sakaling magkakaroon ng masamang bagay na mangyayari kay PRRD, kung mamamatay siya, wag naman, sa ICC, hindi kayang harapin ng ICC kung paano niya ipapaliwanag sa buong mundo na yung hindi pa naman convicted at saka merong sakit, i-retain nila. So ang masasabi ko po, siguro kailangan natin talaga yung panalangin na maintindihan ng ICC yung risk na baka merong mangyari kay PRRD habang nakakulong sa ICC na nililitis, baka yun yung maging dahilan para pagbigyan nila yung request for interim release. Okay po. Dugtungan ko lang po, Ka Raymar, para po sa paglilinaw, no? Sa totoo lang ho, nililihis lang tayo ng mga yan eh. Nililito lang nila ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Sa totoo lang, wala pa siyang napapatunayan o hindi pa dumaan sa tamang proseso. Lahat. Bakit hindi natin talagang bigyang diin na si FPRRD ay kinidnap? Hindi ito tama at yun ang dapat panindigan. Hubarin kung anuman kulay meron tayo. Respetuhin natin ang ating bayan, ang ating bansa sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ating pong kababayan na kinuha, kinidnap. Pagkatapos kinulong, hindi pa po nasasabihan kung ano talaga yung tinutumbok nilang kaso kay FPRRD, pero kinukundina na nila at sinasarado na nilang lahat para bang wala na siyang karapatang lumaban at wala na siyang karapatang bumalik dito. At talagang masakit yung sinasabi kanina, narinig ko kay Attorney Yvette, that instead na ang panawagan ng sambayan ng Pilipino is bring him home, tapos sisigaw sila ng bring him bones. So doon pa lang, malinaw na ang talagang laban nila ay talagang burahin si Pangulong Duterte sa ating bansa. Burahin man nila ito sa salita at sa mga pinalalabas nilang puro hindi totoong mga kung ano-anong salita laban kay FPRRD. Hindi nila mabubura yung mga nakabaon na sa puso ng sambayan ng Pilipino na magagandang naitanim na mga talagang tunay na pagtulong at pagbaba sa mga Pilipinong nagdarahop. Kaya nga ngayon, kung hindi tayo maninindigan, kung talagang hihiwalay-hiwalay pa rin tayo ng kulay. Kung nagawa nila to sa ating FPRRD, kahit kanino po sa atin, gagawin at gagawin nila ng paulit-ulit. Kaya nga tayo'y dugmok na. Pinapaikot nila tayo sa mga paratang na hindi totoo, sa mga news na hindi totoo, at yan po yung susunod nating topic. Ito po, mainit-init pa dahil meron na naman, ito para tong kapihan sa PDP. May episode, may part 1, part 2, part 3. At alam natin ng ating mga kasamahan sa media, vloggers, mga influencers na nandito ngayong araw, updated kayo. Kaya gusto ko sana susugan ito ni Kaibet, yung sa atin pong second na talakayan. Kaya nga, muli gusto ko pong ihabol. Ako po yung naka-pink. Maganda po yung pink, di po ba? Pag nagre-regalo kayo sa mga girlfriends nyo, pink din ang choice nila. Pero tandaan ninyo, isang tabi natin ang kulay.
panindigan natin kung anong dapat panindigan bilang isang Pilipino. Protektahan natin ang ating karapatan, protektahan natin ang ating bayan. Opo, malinaw po ang aming paninindigan at isa lamang po ang sinisigaw ng PDP. Hustisya laban po sa korupsyon na nangyayari na paulit-ulit na nililihis ng mga, alam na ninyo, sabi nila pink, hindi po pink, yellow, hindi po yellow, ang daming kulay. Pero tandaan natin, kayo manggi ang kulay natin bilang Pilipino. Diyan tayo magkakapantay-pantay. Yeah, siguro, kasi maiksi lang yung panahon natin, ako'y papalis na rin in 10 minutes. Pagbigyan natin siguro yung mga vloggers natin kung meron kayo tatanong. Alam naman po natin kasi yung issue tungkol din sa pahayag na ni Saldico, yung mga statements niya. So, kung isasabihin namin, napakinggan nyo na rin siguro yan. So, ano ba yung gusto nyo itanong, paliwanag at sasagutin ng mga panels dito? Okay, once again, our next topic is the Saldico's latest statements and purported documents that he shared on social media. So, any bloggers po that will have any questions? Pero dun sa interim muna, mabalik tayo, susugan natin kasi they can question us regarding the interim release of yung decision ng interim release ni FPRRD. Baka po, may question po kayo that the panel can answer? Yes, for the first topic po muna. So, any questions from our bloggers and social media partners? Media? Parang wala, Kasi sila, alam na ata nila. Alam na nila po yung sagot. Alam nyo na yung sagot, Alam na po nila yung sagot, attorney. Okay, ako'y mauna kasing aalis, Alam po nyo yung usaping agrikultura. Malapit po sa puso ko yan. Nung nangangampanya po tayo sa eleksyon, yung lagi kong sinasabi, na kung hindi po susuporta ng gobyerno ang production ng pagkain dito sa Pilipinas, talaga pong maghihirap at babagsak po ang Pilipinas. Ang ekonomiya, hindi lang ekonomiya ang babagsak kung hindi bansa natin. At kung bakit ganun ang direksyon ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa administrasyong ito. Lagi kong sinasabi na nagre-reklamo na yung mga magsasaka, yung mga magbabaka, magbababoy, mga nag-aalaga ng mga nag-aayupan para magkaroon sila ng hanap buhay. Yung pala, ang direksyon ng gobyerno ay importasyon, 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 importasyon. Yung mga pahayag po ni Saldico doon sa kanyang, pangatlo na bang yugto yun? Yung third video niya, second episode, ay binanggit po niya yung malawakang importasyon ng bigas, ng sibuyas, ng bawang, ng isda, ng kung ano-ano pa. Lahat po ito ay patungkol po sa agrikultura. Nakaikot po ako sa Bulacan nung isang araw. Nakita ko yung malawak na mga taniman ng mga palay sa Bulacan. Pero wala pong nagtatanim. Masyadong mga magsasaka natin. Ganon din po yung sitwasyon sa Pangasinan. Dalawang probinsya po sa Luzon na pinanggagalingan ng pinakamalaking ani ng palay ay Pangasinan at Bulacan. Kasama na rin po dyan ang Nueva Ecija. At pag umakyat ka pa doon sa norte, sa Isabela at sa kaprobinsya po ng Cagayan. Ganon din po ang sitwasyon ngayon po dito sa mga probinsyang nabanggit. Palagay ko sa ibang mga probinsya rin, sa Bicol o sa Mindanao o sa Visayas, tinatamad na po yung ating mga magsasaka na magtanim ng palay, mag-alaga ng mga hayop. Kasi nga po, malulugi naman po talaga sila kung ganito po yung sitwasyon. Dahil nga po sa malawakang importasyon na nangyayari. Ang masakit pa, yung sibuyas. Pinakamalaki pong source ng sibuyas sa buong Asia ay nanggagaling po sa China. Lalong-lalo na po dyan sa probinsya po ng Shandong o kaya dyan po sa probinsya po ng Yunnan. Yan, malalawak ang taniman po nila dyan ng mga gulay. Alam po niyo kung magkano lang ang presyo? 1 kilo. 20 pesos po ang presyo po ng sibuyas. London cost na po yan dito sa Pilipinas. Pero magkano po nila binibenta sa merkado? 600. Pinakamura siguro dyan, 300 or 200. Umabot pang araw yata ng 800. Bakit? Kasi nga po, meron
malawakang korupsyon po dyan na nangyayari sa importasyon po ng mga gulay at mga iba't iba pang mga pagkain. So yan po yung talagang tingin ko, mas malala pa pong problema kaysa problema ng flood control. Yung anomalyang mahigit 1 trilyon na flood control, ito po, mas malawak po itong problemang ito. Yung importasyon ng mga pagkain na sa loob po ng maraming taon, lalong-lalo na nitong nakaraang 3 taon, itong administrasyon na ito, na sana po ay maintindihan ng ating mga kababayan. Ang nakasalalay na po rito ay hindi lamang po yung ating kinabukasan, kung hindi buhay po ng milyong-milyong Pilipinong nagugutom o hindi nakakakain ng sapat dahil mahal ang pagkain at wala pa nga pong pambili ng pagkain. Yan po siguro ang tutukan po natin at suriin po natin itong nangyayari sa ating bayan. Hindi ho bali sana kung importasyon lang, pero nakikita nyo rin ho yung mga sarili nating magsasaka na tinatapon nila ang sarili nilang mga ani, tama? Yung mga nagtatapon ng kamatis sa tabing kalsada, bakit? Dahil sobrang bagsak din ang presyo. Masakit makita na isang biyaya ng Panginoon, biniyayaan tayo ng napakalawak na lupa. Wala tayong programa for food security. Israel nga, puro disyerto yun, hindi ba? Pero bakit sagana sila sa pagkain? Tayo na may biyayang maraming tubig, malawak ang lupa, maraming Pilipino na kayang magbanat ng buto, pero tayo yung walang programa for food security. Doon din po ako nalulungkot. May mga pasilidad dapat tayo, yung FTI, hindi ba? Dapat yan merong mga cold storage. Bakit hindi gumagana yon? Or sa tingin ko po, hindi napapagana at kailangan mag-importasyon talaga. Kay Mayor Mike and siguro po kay Kamarch, ano naman po ang sitwasyon ng agrikultura dyan sa Visayas po? Mayor Mike? Hello. Yeah, I've been listening. But remember, I've been in the province during that earthquake 8 days ago doon. In behalf of PDP Laban Action Team. In fact, I was with VP Sara, visited by yung dalawa ni Senator Pato, pinupunta namin, especially yung grupo ko with my wife, Langga Malo. Kita namin yung mga municipalities at saka cities. Kung makita mo yan, lawak ng tract of land yan. Kaya yung pinag-uusapan nyo na agriculture, yun pwedeng makakalimutan natin. Yun nangyari doon. Do not want to be highlighting yung ilang tao namamatay. Yun, ilang tao. Tapos, pag pumunta ka naman dito sa Cebu City, ilang tao ang namamatay. Sa province, ilang tao ang namamatay. We're talking about earthquake plus yung typhoon. Recently, mayroong Gina, daming sinasabi natin flooding somewhere in the south. Yung nangyari noon was in the north. Then came down to the city of Cebu. It went around 80 barangays. I'm telling you, yung lugar ng Barangay Lusaran, wiped out yung dami ng tao doon beside the river. Pag iniisip mo, sinasabi pa ng presidente, buti kung mangyayari ang totoo na in 9 months time, wala ng baha sa Cebu. Ano ba siya? Has he become somebody who can see beyond? Pag mayroong baha, kasi mayroong ulan. Pag hindi umuulan, bumabaha pa rin. Kala mo, hindi bumabaha kahit walang ulan, bumabaha pa rin.
pag yung mga waterways which necessitate much to be desired, silting, lahat mga intervention. Kaya yung narinig ko yung palay, etc. Di mo po pwedeng i-ignore yan. Sama-sama mo yan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Tamang-tama yung sinasabi, mas grabe pa yan sa flood control. Kaya, kahit anong gagawin natin, huwag na natin paikot-ikot pa. Ang issue dito, aside from we should be welcoming the interim release of former President at Mayor Digong Duterte, justice will be served upon him, and let's really pray and even encourage all members of officers of PDP Laban, wherever they are located, to have the vigil. The vigil have already been mentioned about it. Saka magme-meeting na ako mamayang 5 o'clock about the vigil that we will have to conduct. At babalik po ako. Kung lahat na pinag-uusapan natin, masusunod to. Ako ay tatayo na naman. Pakita mo itong sinusunod ko. So, huwag pong sa katawang sukwanan, BBM resign. Yun talagang solusyon dito. Kahit we cannot be expert in all, but right person to the right position with the new administration and all of us helping. Hindi yung helping na papasok sa bulsa natin. Kundi pasok doon sa mga tao naghihirap, making the lives of the poor even better, the middle class comfortable, and mark the rich to share. Senator Raul Navedo at saka Ray. Yun ang dapat ipopokus din natin. Para kung meron ng bagong administration, it cannot become a vicious cycle. Kahit wala tayong posisyon, pinaka-importante, we will offer, especially sa akin, yung pamilya namin, under 9 years in service, wala naman kong korupsyon. Kaya put into mud of pressure for political, rason ko dyan, political harassment. Kasi po, sinabi ko naman kay Digong, kahit kayo na lang dalawa, maiiwan ng PDP Laban, hindi kita iiwanan. Ngayon, nandyan pa kayo, marami na tayo. Lalo na akong nai-encourage. Po, papalikan ko yung statement ko. The solution is him. He should step down. BBM resign. Maraming salamat po, Mayor Mike Rama, Mike. Thank you very much. Any, si Kamarj, baka Kamarj, meron po kayong pwedeng idugtong dyan sa sinasabi po ng ating mahal na Mayor Mike Rama? From Tacloban, please. Pasok. Hello po. Yes po, sa pag-ikot ko po dito sa amin, not particularly Tacloban City, kasi ang Tacloban, wala naman pong farmers. I'm talking about ang ating agrikultura po. Sa Bagyo po na Tino, halos lahat ng mga palay, ng mga tanim po ng ating mga farmers, nang kinausap ko po sila isa-isa, ubos lahat po. Lahat po yun ubos. And then they're hoping ngayon, ang masakit lang din. Kasi I could compare dati sa panahon po ni PRRD, tulong agad, nandyan kaagad ang tulong. Ngayon po, request ng request, meron namang dumadating po pero hindi talaga ko na makakatulong po. Ang pinagtatakan ko lang kasi marami pong programa ngayon po, pero hindi po naaabot sa ating mga farmers. So, malaki po ang kawalan, corruption din, isa pa din yan. Pero ang bakit kasi sinasabing may budget pero wala naman daw budget? Yun. And then,
flood, hindi masyado po dito sa amin. Pero lang po, ang akin lang po, sana po, pagdating po sa interim release, para sa akin na wala namang imposible sa prayers. Pero sana lang din makauwi na talaga si Tatay Digong. That's why I'm also calling for everybody yung ating prayers po. Because para sa akin walang imposible po sa prayers. Kailangan na ng mga tao po ng tulong. Naghihingalo na po halos lahat. Ang mga farmers, lalo na. Ang mga tao din po talaga. Kawawa na po ang tayo na Pilipinas. Hirap na po tayo. Sobrang hirap na po. Ang summer area po natin din po is talagang farming. Meron din po doong mga fishing, kasama din po. Pero wala eh. Wala po akong nakikitang, kung may tulong man po, siguro nasa ilang porsyento lang ba? Let's give it 25% lang. Di gaya dati po na makikita mo masaya lahat ang farmers. Corruption is at its best po ngayon. Hindi lang po corruption. Ang mga adik, namamayagpag, ang krimen, sobra. Dito may mga gang fight na eh. Yung gang fight na talaga, meron na lumalabas na. Kumbaga, ang mga kriminal ngayon, lumalaki na po ang ulo. Lumalaki na talaga ang ulo. So, ang pakiusap ko lang po sa gobyerno, sana meron naman silang gawin para dito. Kasi mga bata hindi na safe umalis. May mga hold up, masyadong madami. Yung krimen, we cannot deny na talagang napakataas na. So yun lang po ang isang daing po namin dito sa amin, sa Region 8, and para sa akin po sa buong Pilipinas, kawawa na po talaga tayo. Sobrang kawawa po. Yeah. Yun lang po. Pabalik ko lang po, pinag-usapan kanina yung agriculture. Sinabi ni Ka-Ibet yung kamatis. Alam nyo, interesado ako doon sa kamatis kasi meron po akong pagkain, yung halo-halo. Kamatis yung main ingredient ko. Pagka murang-mura yung kamatis, okay sa akin. Pero pagka umaabot ng 150 ang isang kilo, talo na po doon sa di ba? Yung pong production cost ng bigas ay 10 pesos per kilo. Ang ginagastos ng mga magsasaka. Pagkatapos, ibebenta nila ng 10 pesos din. Diba? So may problema po. Ngayon, balikan po natin. Ang sabi ni umano ni Saldico, interesado raw yata si First Lady doon sa agriculture dahil doon sa importation. Balikan po natin. Nung mag-umpisa si BBM, sino ang Secretary of Agriculture? Si BBM. Diba? Bakit niya kinuha yung agriculture samantalang ni isang minuto hindi daw siya napunta sa DA? Ngayon, makikita natin, meron palang may sinabi si Saldico, sabi niya, nakikialam daw yata si First Lady di umano doon sa importation nung sibuyas at saka yung mga So makikita natin ngayon yung dahilan, bakit nga ginawa ni BBM yon, di ba? Meron pong paano niya ngayon sasagutin? Merong commercial dati, how will I face my problem if my problem is my face? Di ba? So ganun yon. Paano sasagutin niya kung siya yung gumawa ng problema? Pagdating naman po doon sa alam niyo po, sinabi kanina ni Penny, naka-pink siya. Alam niyo po yung dilaw, kulay po yan ng PDP. Kaya kinuha yan ng liberal dahil doon sa kanta ni Tony Orlando at ni Don noong 1973, yung Taya Yellow Ribbon. Kung maalala niyo po, noong 1983, ang byword ng Liberal Party is mag-tie ka ng yellow ribbon para i-welcome si Ninoy Aquino sa pagbabalik, di ba? So yun lang po, hindi po kulay dilaw ang liberal, yan po ay kulay ng PDP, kaya lang dahil nga napunta doon sa kanilang leftist na anti-Duterte, anti-everything, kaya po, ngayon, yung pong ating agriculture, pumunta po kayo sa ibang bansa. Pagka ang production cost ng kanilang wheat ay 10 pesos, binibili nila ng 20 pesos, ibebenta ng gobyerno ng 10 pesos. Di ba? Sinasubsidize ng gobyerno. Dito sa atin, hindi. Yung walang loan na binibigay sa mga magsasaka.
So ano ginagawa ng magsasaka? Mangungutang sa 5-6. Di ba? Yung production nila, kailangan ibenta nila doon sa mismong nagpautang sa kanila. Ang isang halimbawa po niyan, yung mining. Yung pong SSMP, nung panahon, yung small scale mining. Meron pong mga politiko na hindi nila kokontrolin, hindi nila kokontrahin, bibigyan nila ng permit yung nagmimina sa isang kondisyon, sila lang ang bibili ng ginto. So kung magpo-produce halimbawa ng ginto yung mga nagmimina at ang halaga ng ginto ay 3,000, bibili nila ng 2,000. Ganun po yung gobyerno natin. Hindi sinusuportahan yung maliliit, hindi sinusuportahan ng magsasaka. Pagdating po sa bakit natin gustong palitan? Ano pa ang gagawin mo? Di ba? Isa po sa mga bukod sa agriculture, ang problema po natin, yung ating election process. Bakit nagkakaroon tayo ng mga politiko na corrupt? Bakit ibinoboto pa rin? Marami pong pagkakataon na hindi naman sila yung ibinoto, pero sila yung nananalo. Diba? Ano pong dahilan nun? Yung pong ating Omnibus Election Code is outdated. Yung Omnibus Election Code po natin is BP 881. Ito po ay under the 73 Constitution. Sa 73 Constitution, hindi pa po bawal yung more than 3 consecutive terms. Diba? So kung talagang gusto ng pamahalaan, gusto ni BBM, halimbawa, o ng presidente na palitan yan, lalabas siya ng bill, ano yung urgent, di ba? Isi-certify niya na urgent, halimbawa, yung anti-dynasty para aprubahan ng Kongreso. Kung isa-certify ng Pangulo na urgent yung ating amendment sa election code para maayos yan. Kung isa-certify ng Pangulo na urgent yung ating agriculture na magkaroon ng subsidy ang gobyerno sa magsasaka. Ang problema po, sa dami ng problema, hindi na maharap yung problema. So yung pong sinasabing, how do I face my problem if my problem is my face? So hindi niya na maharap yung ibang problema kasi yung problema niya, yung sarili niya. Okay, well said. Alright, so before we proceed, thank you so much, dear panelists. And before we proceed, let's all acknowledge the presence of PDP OIC Chairman Sik Al Kusi. And to recap, our first topic is the interim release